Hello, good morning. Magandang umaga, Republika ng Pilipinas, lalo-lalo na dito sa Nueva Vizcaya. Tulad ng dati po, usapang panlipunan, isyong panlipunan. May isyu po tayong pag-uusapan mamaya. Pero bago ang lahat, tulad ng dati, reminder ko po o paalala para sa mga manggagawa ng judiciary, manggagawa ng executive at manggagawa ng legislative. Public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, lumayo ka sa kalan. Meaning, kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Ayan pa, huwag kayong pikon. Huwag po kayo naiinis sa akin dahil kayo po ang nagpresenta para maupo dyan sa posisyon na yan o pwesto nyo yan. At kami po, 113 million taxpayer ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya maglingkod kayo ng may katapatan sa mamamayang Pilipino o sa 113 million na taxpayer. O, yun po. Yan, ano po ba ang issue natin ngayon? Yung pong nakaraan na last hearing sa Senado na yung prosecution ay hinirap nila yung dalawang ah, manager ng Land Bank. At yung isa, yung nauna, yung sige ng Constantino, hindi ko nakalimutan ko yung first name, sabi niya, nag-withdraw ang Office of the Vice President ng apat na tig 125 million pesos. So ang kabuuan po noon, kalahating bilyon o 500,000. At yan po ay cash na i-withdraw. At sabi nga ni Ginang Constantino, ito po unusual o hindi ito pangkaraniwan na nangyayari sa branch ng Land Bank na ganong kalaki ang wini-withdraw kasi ang kalimitan nangyayari o pangkaraniwan nangyayari online po ang ginagamit o kaya cheque ang ini-issue ng departamento ng gobyerno para mag-withdraw ng pera o pambayad sa anumang obligasyon ng sangay ng gobyerno. Kaya kakaiba raw po yun na 125 million, kung isang kilo, isang milyon, so 125 kilos yung binubuhat ni binigyan ng Gina Acosta para ilabas sa bangko. Yung po, 500 million karating bilyon. Ngayon ang tanong, uunahan ko na yung tanong ng prosecution. Saan dinala ni Ginang Gina Acosta yung kalahating bilyon o 500 million pesos? Paglabas niya sa Land Bank, Shaw Boulevard Branch, saan niya hinatid? Saan niya dinala? Kanino niya binigay ang 500 million? O, doon naman po sa isang branch manager, Land Bank DepEd. Land Bank DepEd. O, sabi naman po nung Land Bank Manager branch doon, sabi niya, tatlong 37.5 million ang i-withdraw na cash nung nag-withdraw na representative ng DepEd. Parang ang family name nun ni pangalan niya, Lemuel Artonio. Siyang nag-withdraw ng tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos. So bali sa total nun, 37.5 times 3, yun ay 112.5 million ang nilabas ni Lemuel Artonio palabas ng Land Bank. Ngayon ang tanong din ulit, saan niya dinala yung 112.5 million at kung kanino niya binigay
yung 112.5 million. Yun po Yun lang po parang naalala kong parang naging issue doon. Lahat po yung pag-withdraw, lahat po yan is tupad naman sa compliance. Saka meron yung advance information, yung Office of the Vice President na may pupunta, may mag-withdraw, ganon din yung DepEd. Kaya wala pong kahinahinala doon na illegal yung paglabas ng pera, pag-withdraw ng pera. Lahat po yun ay in order. Yun po hindi natin sinasabing illegal yung pag-withdraw kasi sinabi na nga nung dalawang bank manager, legal po yun kasi compliance sa mga requirements na sinasaad ng mga banking institution. Ganun po yan. Basta ang question po ngayon, yung 500 billion na withdraw ni Gina Acosta, saan niya dinala? Kanino niya binigay? At yung kay Lemuel Ortonio na 112.5 million, ang insurance, saan niya dinala? Kanino niya ibigay? So, yan lamang po aking tinalakay kasi yun lang po yung pag po nating sosobrahan yung kwento, yun lang po yung nangyari na naobserbahan ko doon sa pagtatanong at paglilinaw ng panel of prosecution. Pero magtataka ka rin naman, yung depensa hindi na nag-cross kasi hindi nila pwedeng i-cross dahil dokumento yon. Kahit anong tanong ng defense, hindi magbabago yung mga dokumento. Kung ano yung nakasulat sa cheque na 125, kahit tanongin nila, hindi pwedeng magbago ang amount nun, hindi pwedeng maging 100 million. Kaya wala nang hindi na nagtanong yung Defense Council dahil nga sa lahat ng sinabi ng dalawang saksi o witness na taga-Lanbang ay naayon lamang sa kanilang personal knowledge at yung kanilang nakita o nasaksihan ng kanilang inilabas yung pera para iabot kay Jean Acosta at kay Lemuel Ortonio. Hanggang doon lamang po tayo. Kaya thank you po. Salamat po. Lawrence Santa Ana po. Ordinaryong tao, isyong panlipunan po tayo. Huwag po tayo magsasawa na manood o makibahagi, magbigay ng opinion, obserbasyon sa lahat na nangyayari sa ating republika. Ulitin ko po, yung paalala ko para sa mga nasa judiciary, nasa legislative, nasa executive, public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan, hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapasok, lumayo ka sa kalan. Meaning, kung ayaw mong napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang makilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika, huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. O ganun din po sa mga nagpo-post. May sekta na reliyon, organisasyon, mga individual, pag napupuna yung mga salita nila, yung sinulat nila, yung video nila, nagagalit sila. Kaya kung ayaw yung mapuna, huwag kayong mag-post sa social media para hindi kayo napupuna. Kasi kapag nag-post ka sa social media, subject po yan ng criticism. Subject po yan ng obserbasyon. Kasi karapatan ng manonood at nakikinig na kung meron silang narinig at napanood na sa kanilang pangunawa, hindi okay, hindi totoo. Kaya magre-react sila, magbibigay ng opinion. Kaya huwag kayong magagalit. Kung ayaw nyong mapuna, ang mga video nyo, ang mga pananalita nyo, huwag kayong mag-post sa social media para less stress. Okay po, thank you po. Lawrence Santa Ana po. Ordinaryong tao, magandang umaga po sa inyong lahat.